Kumusta mga chong? Ito, papasok na naman tayo sa school. May quiz kami ngayong first period. At ngayon pa lang ako gumagawa ng reviewer. Angas, di ba? Bago bumiyahe, suot muna yung ID. Baka kasi makalimutan ko na naman. Tapos mag-drive na tayo. Medyo late ako nakaalis ngayon. Pero okay lang, hindi pa naman ako malilate. Pinarada ko na yung motor sa kanto. Naglakad na rin para makapara ng jeep. Tumawid na tayo sa kalsada. Siyempre, dumaan tayo sa pedestrian lane. Para may bayad kapag nasagasaan. Uy, si OA. Nandito na tayo sa waiting area. At inilabas ko na yung reviewer ko para makapag-review. Uy, kala mo masipag. Tapos nilabas ko na rin yung pambayad ko sa jeep. Para di na mangangalkal mamaya. Nasa jeep na ako. Hindi muna tayo pwedeng matulog ngayon. Tamang basa-basa lang habang nakasakay. Katapos natin bumiyahe kasama ng jeep. Sasakay naman tayo ng motor. Ito na yung last na sasakyan papunta sa school. Habang nasa motor, syempre review din. Magbibilang pa tayo dyan, oh. Kahit di naman math yung lesson. Uy, OA. Malapit na sa school. Kaya sobrang alog na rin. Pati utak ko na alog-alog na rin. Uy, baka ma-zero mamaya. Nasa school na tayo. Kaya eto, nararamdaman ko na naman ng stress. Tara, pasok tayo. Syempre, tulad ng araw-araw nating ginagawa kapag nasa school, aakyat tayo ng hagdan. Sa third floor daw kami ngayon. Kaya eto, papunta na. Papasok na kami sa room. Syempre, bago ang formal na klase, magre-reklamo muna sa maraming gawain. Pinaparusahan na tayo. Habang yung mga klase ko nagtitiktok lang. Mag-review kayo. Ay, si OA. Sabi nila may plano daw sila para hindi matuloy yung quiz. Ayun na nga, binuhos nila yung oras sa reporting. Kaya sa kabutihang palad, hindi natuloy yung quiz namin ngayon. At syempre, masyado mabait yung teacher namin. Tsaka ako na siya papakita. Hindi ko kasi napagpaalam na isasama ko siya sa video. Isa lang ang klase ngayong araw. Kaya mag-uuwian na. Bago sumakay sa shuttle, mag-picture-picture muna. At eto, nakasakay na nga kami lahat. Tayo magkakaklase. Natuloy din yung swimming natin. Naging ngayon mga OA at nagkantahan din. Ulat mo, natitibok. Hey! Kaya masaya ang biyahe hanggang sa pagbaba. Siyempre, pre-press pa kaming walang kain ng umagahan. Kaya naman magkakainan na ang lahat. Magkakainan? Pwede na palang kumain. Binigyan ako ng okoy ng pinsan ko. Kaya kumakain muna ako habang hinihintay sila. Sabi kasi nila magsasamji daw kami. Uy, kahit hindi pa dessert. Tapos pumunta na nga kami dito sa murang samjihan pero masarap. At syempre, sulit na sulit. Maglalaro na naman kami ng luto-lutoan. At dito na kami makakabawi-bawi sa pagkain. At nung nabusog na, diretso na kami sa pag-uwi. Sakay ulit ng motor. At nakakaramdam na nga ako ng antok. Sakay ulit ng jeep. Tutulog naman tayo kahit konti lang. Karating sa kanto, kunin ng motor para makalis na. At dahil sobrang mainit ang panahon, magja-jacket muna tayo bago lumarga. Uwian na. At ngayon, nandito na ako ulit sa barangay namin. Malapit na ang piyesta dito kaya may mga banderitas. Ang saya sa feeling kapag nakauwi kang galing school tapos may araw pa. Kaso sobrang pagod talaga sa biyahe. Ito naman tayo kapag nakauwi na. Siyempre, hindi uso sa atin ang pahinga. Habang nagmimerienda tayo, gumagawa rin tayo ng mga requirements sa school. Maglalaro na naman tayo ng sipag-sipagan. Hay, buhay! At ngayong gabi naman, naimbitahan kaming kumanta sa simbahan. Magkikipag-anniversary kami ngayon. Kasama natin ang ating mga brothers and sisters. Biyahe ulit. Sabi ko naman kasi sa inyo, di uso yung pahinga. Nandito kami ngayon sa Benavista, Tarlac City. At anniversary ng simbahang espiritista dito. Maraming salamat po sa pag-imbita. Andito rin parang napakaganda naming president. Thank you po ulit. At meron din tayo dito mga kachong. Kaso ang tawag sa akin, titikman. Uy, si OA. Marami tayong mga kakosa dito. Gabing-gabi na sinundan pa ako. Hello sa mga cute nating batang supporters na nandyan. Thank you sa pagpapapicture. Naku, gabing-gabi na nasa labas pa sila. At ito na nga, uwi na kami. Babay sa inyong lahat. Sakay na ulit tayo sa sasakyan. Tapos biyahe na ulit pa uwi. Grabe, sobrang inaantok na ako dito. Gusto ko na nga matulog sa sasakyan. Pero tamang taste lang kasi malapit na. Karating sa barangay, maglalakad naman kami ngayon papunta sa aming simbahan. Kasi doon namin iniwan yung mga motor. At ito na, makakauwi na kami. Uwi na ako sa bahay ni Lola. Isang minuto na lang bago mag-alas 11. Sobrang antok ko na pero marami pa akong gagawin. Tuloy-tuloy pa rin ang stress natin. Hanggang dito na muna. Tuloy ang buhay. Bye-bye. Share! Kamusta mga chong? Tara, samahan niyo muna ako sa buhay kong puno ng stress pero happy pa rin. Sabi, New Year, New Me, diba? Kaya sinasabuhay ko na ang pag-inom ng tubig sa umaga. Pwede na rin ang pagsabay sa maagang gising ng mga chismosa. Ay, si OA. Abala ang lola sa pagpili ng mga gulay na tinda ni Mano. Alam niyo naman, dito sa bahay, wala yatang araw na hindi kami kumain ng gulay. Tuwang-tuwa na naman ng lola. Nakakangiti pa rin kahit missing na ang kanyang mga ngipin. Sino ba naman kasing hindi sasaya kung makatikim ka ng favorite mo? Kakain na rin ako habang nagkakape at nanonood ng K-drama. Nakasanayan ko na kasing pagsabayin ng mga to. At
Nakasanayan ko na rin kape na lang ang nagpapakilig sa akin. Uy, si OA. Na-stress nga rin pala ako dito sa baby ko. Paano ba naman? Tumabi siya sa aking matulog kagabi. Tapos dumudugo pala yung kifi niya. Ayan ang nangyari sa bedsheet. Puro bakas ng dugo. Kaya kinausap ko siya. At sinabi ko sa kanya ang mga katagang, Isopagus, habang tayo'y kumakain sa pagkain. Uy, si OA. Kaya nagkaintindihan kami. At nahiga muna ako sa piling nilang dalawa. Nga pala may pupuntahan kami ng kuya. Kaya tumawag na ako sa kanya para itanong kung anong oras kami aalis. Nakapag-usap na nga kami kaya maghahanda na ako. Kinumusta ko muna ang lola sa kusina. At ibinalita niyang lagat na ampalaya ang ulam namin mamayang tanghali. Wow na wow, diba? Nga pala makikiligo ako dito kina nanay. Nagpainit ako ng tubig na ihahalo ko sa paligo ko. Kinuha ko na rin tong tuwalya. At nilagay ko na yung mainit na tubig kasi kumukulo na. Nakaka-relax maligo nang hindi malamig. Katapos ko nga naligo, eto nakabihis na ako. Bibili kasi kami ng mga materials na gagamitin para sa decoration ng simbahan. Eto't sinundo na nga ako ni kuya. Aalis na kami sakay ng single na motor ni ina. Babay muna dito sa bahay ni lola. Pero bago kami tumuli sa aming pupuntahan, dumaan muna kami dito sa simbahan. Kailangan kasi namin ipalit yung single na motor dito sa sidecar para masakay namin yung mga bibilhin namin. Bagong pintura tong simbahan. Naghahanda na rin ang lahat para sa nalalapit nitong pasasalamat. Andito rin ang ina, busy sa pag-aayos. Sinabi nga namin na ipapalit namin yung motor. Ayun, sige raw. Kaya umalis na rin kami agad para maagang makapunta sa bilihan at maaga na rin makauwi. Eto na't nakasakay na kami sa sidecar ni ina na tunog pogpog. Ang ganda talaga dito sa amin. Tanaw na tanaw ang mga punot bukirin. Andito na kami sa kanto at nakipark na rin kami. Pero walang paalam. Uy, si OA. Naglakad na kami at sumakay na sa jeep. 2024 na pero nahiya pa rin ako mag-take ng video kapag nandito na ako. Matapos ng medyo mahaba-habang biyahe, bumaba na rin kami dito sa metro. Muntik na nga akong matumba dito kasi nahihilo ako. Nakatulog pa nga ako sa biyahe. Pero ayun, lakad ulit. At sumakay na kami ng tricycle para magpahatid sa aming pupuntahan. Oo nga pala, nasa Tarlac City kami ngayon. Dito lang kasi kami makakabili ng mga murang materials na gagamitin namin para sa decoration ng simbahan. Eto't bumaba na nga kami. Nandito kami ngayon sa right click para ipagawa yung logo para sa simbahan. Habang naghihintay ako dito, may tinuro si kuya. Sabi niya kaporma daw nito mga One Piece figures. Grabe, ang ganda nga. Katapos namin dun, nag-decide naman kami na kumain muna bago bumili ng mga materials. Kasi hindi na kami makakain pagdala na yung mga yun. Pumunta muna kami dito sa 7-Eleven. At first time ko makakakain ng footlong nila dito. Hindi ko kasi afford to nung nasa high school pa lang ako. Si kuya na rin ang pinakuha ko kasi di naman ako marunong niya. At sabi ko nga, kuhanan niya rin ako ng donut. Kasi kahit kakakain ko lang, gutom na gutom pa rin ako. Tapos kumuha na rin kami dito ng panula. Matapos naming bayaran ng mga to, kumain na rin kami dito sa labas. Pero di na ako nagtik ng maraming video kasi nakakahiya. Tapos namin kumain, pumunta na rin kami dito sa bilihan. Bumili kami ng styro. Kasi dyan magkakaligrapi ang kuya. Bumili na rin kami dito ng mga pang-paint. Para iwas gumastos ng malaki. Kami na ang bibili at gagawa ng mga letter-letter para sa magiging backdrop ng simbahan. At taon-taon din namin tong ginagawa. Matapos namin bumili, aalis na rin kami agad. Medyo hassle na nga nito ang biyahe. Kasi dala na namin yung maraming styro. Sumakay ulit kami ng tricycle. At medyo traffic to. Sumakay na rin kami ng jeep. Pero sa sibat na kami sumakay. Para agad makaalis. Parang nirentahan nga namin tong jeep kasi kami lang dalawa ni kuya. Nagbayad na rin ako para hindi na tayo makikisuyo mamaya. Swerte les, hassle kami dito. Habang nagbabiyahe, may nakita kami nagbubuko. Gusto ko nga sana magpababa kaso hindi na pwede. Nandito na ulit kami sa kanto. Kababay, parang kinuha naman ako ng liwanag. Ako na nga pala ang magdadrive pa uwi. Ayaw ko kasing maghawak ng styro dun sa loob ng motor. Baka sabay kaming tangayin ng hangin. Uy, si OA. Kaya si kuya na lang sa loob. At umalis na nga kami pa uwi sa bahay. Oo nga pala, malalaman mong malapit ka na sa aming barangay kapag nasa delikado na ang iyong buhay. Uy, si OA. Sira kasi ang daanan dito malapit sa tulay. Gagraduate pa yata kami ng college nang hindi pa nagagawa to. Ito na nga't ligtas kaming nakauwi. Abangan nyo kung paano namin gagawin yung calligraphy. O siya, dyan na muna kayo. Tuloy ang buhay. Bye-bye!